Hallelujah. Heavenly Father, we thank you, Lord, sa gabi na ito, Panginoon. Maraming salamat that you gather us, Lord God, together in your name, Lord. Sinabi mo sa inyong mga salita, Lord God, that you are more, you are in the midst of us, oh God. And Lord, we dedicate to you, Lord God, yung gagawin namin na to. And I pray that you will be the center, Lord God, ng praise and worship na to, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa fellowship. And I pray, Panginoon, na sumayaw ka at kumanta ka kasama namin, Panginoon. Maraming salamat. We bring you back all the glory, all the honor, all the adoration. In Jesus' name we pray. Amen. Malaya. Malayang malaya! Hallelujah! Hallelujah! Malaya, 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 malaya. Malaya, 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 malaya. Malaya! Malaya, 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 malaya.
katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Mahal na mahal kita, Panginoon. Wow. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita ipagbabalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Ulit, ulit! Sorry. Mahal na mahal kita. Ikaw, Kuya Ino. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagbabalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita. Panginoon. Very good. Next one. Habang buhay ka to. Two. Habang buhay. Mabubuyat ka. Habang buhay. Maglilingkod sa'yo. Habang buhay. Mag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Ano? Mahal na mahal kita. Panginoon. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagbabalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita. Mahabang buhay, ah. Habang buhay, mabuburihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Hanggang sa mga natin. Habang Pag-ibig ko sa'yo. habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Last na, mahal na mahal. Mahal na mahal kita. Sabay. Bumaba. Mahal na mahal kita. Okay, yes, pwede na po tayo mag-share. Okay, let's Thank go you, to Lord. Deuteronomy 8, verse 18. Okay. Sabi dito ni Lord, remember the Lord, sabi pala dito ni Moses, remember the Lord your God. He is the one who gives you power to be successful. Amen. In order to fulfill the covenant He confirmed to your ancestors with an oath. So, this word binigay sa akin ni Lord kasi it reminds us yung bagong season na ipapasok natin, lalo starting up this business. Itong word na to, sinabihan to sa mga Israelites bago sila pumasok sa promised land. Pinipare sila ni Lord. Sinabihan sila ni Lord, may gagawin ako sa inyo. May hinanda ako para sa inyo. So yung ginagawa natin dito, yung samahan natin, yung tulungan natin, yung fellowship natin, hindi lang to kasi gusto natin. Hindi lang to dahil inutusan tayo or may priorities tayo, pero this is a covenant ni Lord na kailangan natin ipatuloy
yung mga ancestors natin, kasi Gentiles sa tayo, tapos sila mga Israelites. Pero yung command ni Lord na nanatili. Amen. So dapat tayo, sa lahat ng ginagawa natin, sa lahat ng binibigay natin, dapat we give it 100%. Not for only us, but for the Lord. So, right now na mag-open tayo ng business, open natin to, yung bilyaran, yung coffee shop, yung itlog, yung sari-sari store, kanton, everything, we should give it kay Lord. Everything, lahat 100%. Pag nagsaserve tayo, pag nagtatrabaho tayo, dapat 100%. Kung ginagawa natin yun dito, sa sarili natin, kaya natin 100% dapat kay Lord. Hindi 20%, hindi 30%, dapat Partial. 100%. So ito, this Bible verse reminds us if we keep ourselves to the Lord and as we obey His command and as we follow His teachings and leadings, there we will go to the promised land. Covenant niya, promise niya sa atin. So, yun. Amen. Mayroon pa po bang gusto mag-share? Sino pa pong nakakaramdam? Oh. Hindi naman. Ano lang, ang nakakamiss lang din talaga yung gantong fellowship sa Issue. Yes! Ayun, sino Hindi. Kasi syempre, lagi natin ginagawa to dati. Pero because, yun nga, we all have different seasons in life. And syempre, yung iba nag-aral, tumutong ng college. Tapos yung iba tayo, syempre, growing up, kailangan natin, growing older, yan, kailangan natin na ma-establish din ang well. Diba? Kasi syempre, ang hirap naman sabihin sa iba na, God, ang yawa ng Lord natin, tapos tayo walang mailabas, diba? Amen. So, parang taliwas. Nagbigay si Lord sa atin ng wisdom, lahat yan, sa atin lahat. And sabi nga ni JM, diba, pasok din sa verse na, seek first the kingdom. And all of these things, siya atin kami. Pero minsan nakakalimutan natin na seek first the kingdom and His righteousness. Yun. Minsan, sinisik lang natin si Lord sa lahat ng ginagawa natin, pero yung righteousness nawawala din. Diba? Kumbaga, nagkasama yan hand in hand. And ang righteousness kasi, pag binalik natin kay Abraham, diba? Ano ba ang in-account sa kanya as righteousness? It's how he believed in the promise, and that is accounted in as righteous. Meaning, when you seek first the kingdom, for example, you believe that He's gonna do this for you, and you seek Him in that, dun yun nagbubunga. Pero pag sinisik mo lang si Lord at hindi ka naniniwala na kaya niya magbigay ng ganyan sa'yo, or kaya niya tulungan ka sa bagay na yan, parang medyo tabingi or taliwas yun. And minsan nag-wonder tayo, ba't kaya ako hindi binabless ni Lord? Ginagawa ko naman lahat para sa Kanya. Nag-church ako, nag-ministry ako, naniniwala ka ba talaga na kaya niya ibigay sa iyo? Or baka naman, hindi ka fully nagtitiwala na kaya ni Lord yun, kaya still you're doing it in your own mind. May ganun eh. Yung parang sinasabi na, para sa Lord to, ganyan-ganyan ginagawa ko, pero yung heart mo, hindi naniniwala na kaya ni Lord gawin yung para sa iyo. I don't know if you are getting what I'm trying to mean. What I'm trying to mean is hand in hand. When you seek the kingdom, you believe in the kingdom. Amen. You don't just seek something you don't believe in. Kasi you can read. Diba? Ang dami kaya nagbabasa. Ang dami kaya mga na sa ulo na yan. Or do they believe in the Word? They do believe in Jesus Christ as His Lord and Savior, na He can save you in every situation you are in. And siya din ang Lord na magdadirect sa buhay natin. And when He directs you, He won't lead you to a path na pabagsak, laging paangat. Kaya, yun, hand in hand. Kaya tama lang din yung sa Deuteronomy. And He never goes against His word, laging komplementaryo. Amen. So yun lang. Lagi, kasama yan dapat. When you seek His kingdom, you should believe. Believe. That is accounted as righteousness. Hindi dapat naniniwala. Key yun. Lagi. That's the key. Believe. In miracles, in blessings, it's really believe. And when you believe, you obey. Yun. Gusto ko na. Yung sinabi din kasi, when we're seeking God's righteousness, we have to know ourselves first. Dapat ask yourself, question yourself first. Yung outer natin, mabilis lang yan. Madali lang yan. Kaya natin. There are people na experience ko from here, from other parts of the world, they can say, I'm Christian and they're like this. Pero eventually, makikita mo they're living a double life.
we have to try to avoid that. Hindi righteous living. Number one, we have to be honest. We're not honest just sa ibang tao. We have to be Yes. honest sa sarili Yeah. natin. We have to give 100%, not 70, not 80. Like, okay, Sunday ngayon, 100% okay, Lord. Pero pag lumabas ako, Wala. 50 na naman ako. Pag nahawa ko na yung cellphone ko, yan ang internet, 10% na lang ako. Alam mo yun, it doesn't work that way. Yun nga, we have to work with God, with Jesus, hand on hand. Hindi lang like just reading. Meditate nyo, kakausapin yung sarili nyo. Tumigil sa salamin, kausapin nyo. JM, ito ba gusto ni Lord? Gagawa nyo. Tanungin nyo sarili nyo. Tanungin nyo kasi kung hindi nyo nga, yun nga yung kailangan natin gawin. We have to know ourselves first. We have to know Your ourselves first. weaknesses, your strengths. Pag nalaman nyo yun, pag nakita nyo yun, bigay mo kayo. Surrender to the Lord. Eventually, hindi naman kasi ano tayo eh. Hindi naman kami, like the leaders or the pastors, they would not change you. The Holy Spirit will work with you. You have to welcome Him. You have to work with Him. The Holy Spirit is our friend. He's not just, the power of God is not that. He's our friend. He's always there. Lagi nandyan siya. Ngayon, kung naririnig mo siya, kung nararamdaman mo siya, na kinakausap ka, NZ, hindi ka na. Ito yung tama. Bubuksan mo yung tenga mo. You have to really, really hear yung God. Kasi when you do, doon mo nalaman, si Lord pala yung kumakausap. Si Jesus pala. Ito pala yung gagawin ni Jesus. So, yun lang. I just want to leave that to everyone, to all of us. You know, we have to check ourselves, check our heart. Amen. You know, check our heart. I-open nyo kay Lord yan. Ibigay nyo muna. Tanungin nyo sarili nyo. Ask yourself, am I doing this for you? Amen. Am I doing this for me? Or am I doing this to please other people? Check. If nakuha nyo na tama na, ay okay, Lord, tama na to. Tama na yung pamumuhay ng sisimuling ako. Tama na yung pagbibisyo ko. Nakakasira to sa buhay ko. NZ, JM, ayos ka lang ba? Tumingin sa salamin, may kita mo sarili mo. Minsan natatakot ka tumingin. Natatakot ka. Matatakot ka talaga. Kasi may pimples ka na. Wala ka Natatakot tumingin ka. sa mata. Natingnan sa Matatakot ka mata. kasi ako, nung time na nagfe-fail na talaga, na wasak na ako, natakot ako sa sarili ko. Ayaw ko mag-picture, ayaw ko mag-video. So parang hindi ako. Yeah. Pero nung binigay ko kay Lord, hindi ako natakot sa sarili ko. Natakot ako sa Kanya. Tago talaga ako sa higaan. Iyak ako talaga as in. Holy fear, holy fear. Doon ko talaga nakita. As in, kasi nandun ako sa part sa buhay ko na, Lord, totoo ka ba? Yep. Ba't dinala mo ako sa lugar na to, sa sanlibutan, sa wilderness, na ako lang? Sino ko ba talaga? Nasaan ka? Gumagano ako, kunasya nung humarap talaga siya sa akin, nagpakita talaga siya, wala akong magawa, luhod talaga ako. Sobrang takot ko, gusto ko nang mabaon sa lupa. Pero, that time, that day, nung nagawa ko yun, nagbago lahat. Nagbago talaga lahat. So, I'm here to tell you, to give you a message that sa lahat ng ginagawa nyo, sa lahat ng nangyayari sa buhay nyo, may plano si Lord. May ginagawa siya. Hindi mo lang alam, pero may ginagawa talaga siya. And kung dinadala ka sa mga lugar na to, don't take it for granted. Kasi sobrang daming mga Kristiyano na na-witness ko, nakita ko, na nahawakan ko, na pag-pray ko, lahat sila, they're longing for something like this. Yes. They're longing to worship, they're longing to read the Bible, they're longing to ask about God. Kasi madaming underground churches, madaming Kristiyano na mamamatay. Literal na pinapatay talaga. Hindi lang bata, hindi lang matanda. Lahat talaga pinapatay. Amen. And we have to be thankful. We have to work. Amen. We have to really work hard kasi ito na eh. We're living in the end talaga. And the time of His return is really, really close. And we have to see. We have to wait. Alam mo yun. And we're so thankful kasi we're here. Papasalamat ako kasi we're here. Nagagawa natin ito ng malaya. And Yeah. I do believe even si Pao, si Inchan, si Hannah, we are parts of body of Christ. We're separate, pero we're one. No matter what, basta naniniwala ka kay Jesus Christ, mahal na mahal mo siya. Lahat gagawin niya para sa'yo. Amen. Amen. Ganda na. Come Joke on. ko lang. Come on. Hindi lang talaga. Come on. Si Lord yun. True obedience begins in the heart. So, totoo naman talaga yung shinare ni Kuya.
mong expect na yung kamay mo, yung outer kamay mo, ikilos ng tama. So talagang check your heart. Tsaka kung maintindihan lang natin kung paano naintindihan ng mga Kristiyano noon yung about sa pagka-lordship ni Jesus Christ sa buhay natin. Nagbubuwis talaga sila ng buhay eh. Kaya yung sinasabi ko ngayon na ang daming namamatay, 'di ba? Kasi ngayon pag sinabi mong okay sige, si Jesus Christ ay Panginoon sa buhay ko. Panginoon mo lang, like parang ready ka bang magbuwis ng buhay para sa kanya? Kung maiintindihan mo lang yung konsepto ng kung paano naintindihan noon ng mga Kristiyano, pag sinabi mo na pag tinawag mo si Jesus Christ na Panginoon mo, pwede kang nilang patayin. Diba? Pero pag sa kasalukuyan natin, parang wala na lang eh. Parang, okay sige, si Jesus Christ ay Panginoon ng buhay ko, mag-obey ako sa Kanya. Pero parang walang dating na. Diba? So, kailangan natin siguro mas maintindihan kung paano naintindihan ng mga Kristiyano noon pag sinabi nilang Diyos, si Jesus Christ sa buhay natin na like, kaya talaga natin magbuwis ng buhay para kay Jesus Christ. Actually, this is, sa totoo lang ako, medyo nasasaktan talaga ako. Kaya pakinggan ko kasi, nung panahon kasi, we're saying before, pero not joke, talaga totoo nangyayari. Kahit ngayon tayo na to. I have a friend, he's a pastor in Lao. He's a pastor and he has a small house composed of 30 children na inabandon, sexually abused, sa mas malala. Ngayon, pinalabas siya, tinakot siya ng mga local. Tinakot siya kasi pastor siya, naiiwala siya kay God. Pinalabas siya. Tapos sabi nila, papaputokin namin yung bahay. Hindi, pinapuputokan pala yung bahay. Tapos, instead na mabalil yung mga bata at yung buong pamilya sa loob, siya yung lumabas. Binigay niya yung buhay niya sa mga bata. Binaril siya, pinu-question siya. If you believe in God, give me a number. Sabi niya, give me a number. If your God is real, then you will live. Give me a number. Sabi nila, 7. He was shot 7 times. He was beat up. Pagang-paga yung mukha niya, yung picture. Pinakita talaga sa amin, talagang kinalabutan ako. Sabi ko, gusto ko pa naman magpunta ng Lao that time para i-meet siya. Pero nung pinakita sa akin yung picture, kinalabutan ako. Sobra ako kinalabutan na sabi ko, Lord, totoo pala yung laban. Totoo pala yung front line talaga na nandun talaga yung laban. Tapos nung nakita ko yung mukha talaga ng pastor, as in, sobrang paga, nagdudugo. Pero he was shot 7 times. Nadala pa siya sa hospital. Buhay siya. Buhay siya. So hanggang ngayon kinikilabutan ako, he's alive. Kasi our God is alive. He's real. That time, that moment, binawian siya ng buhay. All of the congregation, they were not crying. They were worshiping God. They were praising the Lord. Bakit? Kasi direkta yun sa langit. He died as a martyr. Straight on. And that day, Charlie Kirk he's famous. Everyone was watching him. All the world. But these people weren't being watched. Nobody knows. I think the enemy is doing that. He's trying to stop. Tinitigil niya talaga. He's trying to stop us grow. He's trying to stop us seeing these things. Gusto niya lang yung ipakita niya gusto ipakita. Yeah. Pero ito, I saw it myself. Nandun ako. And on that day, nung nililibing, yung kaibigan ko, pastor na pa. On that day, all of the church in Lao, lahat nagsama-sama sila. They were singing praises and worship. And ramdam mo talaga yung langit bumabagsak sa lupa. Doon ko na patunayan na ipinaniniwalaan ko na Panginoon, yung binabasa ko, yung minimeditate ko, yung kinakausap ko araw, yung kasama ko araw-araw, ay totoo. Kasi even ibang lahi hindi nakakapagsalita yan ng English, hindi nakakapag-ano, pero lahat sila ramdam mo. Lahat ramdam mo na nandun si Lord. Siya nagkokoto. Kaya ako, pwede ako magsalita. Pwede ako magsabi sa ganito. Pero I'm giving you guys a challenge. I'm imparting this to you bilang kapwa Kristiyano, bilang mga missionaries and bilang followers of Jesus Christ. Gusto niya talaga tayong gayahin siya. Gusto niya tayong to follow the steps of Jesus. And si Jesus, hindi nag-commute yun Hindi gumamit ng jeep yun, hindi gumamit ng
ng cellphone, ang gumamit ng ano, pero nagawa niya. At the age of 30, naglakad siya ng malayo. At nakita niya, naramdaman niya, nilapitan niya, pinag-pray niya. So I'm giving this to everyone. I'm imparting this to everyone. If you have the chance, lalo na yung mga bata, if you have the chance to follow God, to follow Jesus, take it. Kasi it's the most wonderful thing na mangyayari sa buhay mo. Yung takot mo wala. Tatanungin niya ako Jem, handa ka na mong mamatay? Oo, handa na po akong mamatay. Okay lang, kung mamatay ako. Today, tomorrow,